Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at kayo ay SSS pensioner, GSIS pensioner, o tumatanggap ng DSWD Social Pension, ang video na ito ay para sa inyo ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon, dahil ngayong Abril 2026, may tatlong mahahalagang tanong ang dapat ninyong masagot. Una, kailan eksaktong darating ang pensyon? Ikalawa, magkano ang inyong matatanggap na yung buwan? At ikatlo, at ito ang pinaka-importanting tanong, may mga benepisyo pa ba kayong hindi pa natatanggap? Nakilala ko si Aling Perla noong isang araw. 73 taong gulang siya nakatira sa Batangas. At bawat simula ng buwan ay nauupo siya sa pintuan ng kanilang bahay. Naghihintay. Naghihintay para sa mensahe ng kanyang anak. Nanay, nandito na ang pera. Ngunit noong Marso, hindi dumating ang pensyon sa tamang araw. 3 araw siyang naghintay. Hindi pala siya nakapag-update ng kanyang bank account details. At dahil doon, ang kanyang SSS pensyon ay na-hold. 3 araw ng pag-aalala, 3 araw ng stress. Lahat ay maaring naiwasan kung nalaman lang niya ang mga tamang impormasyon ng maaga. Kaya ngayon, dito tayo mag-usap ng malinaw at tapat tulad ng 2 matalik na magkaibigan na nakaupo sa harap ng kape. Ipapaliwanag ko sa inyo ang eksaktong payment schedule ng SS, GSIS at DSWD ngayong April 2026. Kung magkano ang inyong inaasahang matanggap at ang mga tiyak na bagay na dapat ninyong gawin na yon para walang mapalampas na PO. Magsimula tayo sa SSS dahil ito ang pinakamalaking grupo ng pensioner sa Pilipinas. Kung kayo ay SSS pensioner, ang inyong payment ay karaniwang dumarating sa mga batch. Ang ilan ay maaga sa buwan at ang ilan naman ay mas late para mapamahalaan ng SSS ang proseso ng maayos at ligtas. Ang paraan ng pagpapababa ng SSS pension ay batay sa huling numero ng inyong SSS number. Ito ang pangkalahatang pattern na dapat ninyong malaman. Kung ang huling digit ng inyong SSS number ay 10, ang inyong pensyon ay karaniwang release sa unang linggo ng buwan. Kaya para sa April 2026, yan ay sa paligid ng April 1 hanggang FINFO. Kung ang inyong SSS number ay nagtatapos sa 3 or more, inaasahang darating ito sa ikalawang linggo bandang April 6 hanggang 10th. Para sa 5th at 6th ikaapat na linggo, April 11th hanggang 15. At para sa 789 at 0, ang pag-release ay karaniwang sa katapusan ng buwan mula April 16 hanggang 30. Ngunit may isang napaka-importanteng paalala dito, kung may mga pampublikong holiday o bank holiday ngayong Abril, ang inyong pensyon ay maaaring makredit ng 1 o 2 araw ng mas maaga o mas. Ngayong Abril 2026, tandaan na ang Abril 9 ay araw ng Kagitinan, isang pambansang holiday. Kaya kung ang inyong scheduled release ay malapit sa petsang iyon, asahan na maaaring may 1 araw na pagkakaiba sa pagdating ng pera sa inyong accounts. And ang magandang balita ay maaari na kayong mag-track ng inyong SSS pension payment gamit ang opisyal na SSS online tools or lokal na government-approved centers na nagpapababa ng mga pagkaantala at pagkakamali. I-download ang MySS app, mag-login at makikita ninyo doon ang inyong pinakabagong payment status, kasama na ang kung kailan inaasahang mai-credit ang inyong Abril na pensyon. Para sa aming mga GSIS pensioner, lalo na kayong mga dating guro, pulis, sundalo at ibang government employees. Ang magandang balita ay ang GSIS payment schedule ay karaniwang mas predictable kaysa sa SSS. Para sa mga GSIS pensioner, ang pera ay karaniwang darating sa isang nakatagdang araw, kaya mas madaling magplano kapag na-credit na ito sa inyong account. Sa pangkalahatan, ang GSIS pension ay ini-release sa parehong pets sa bawat buwan, karaniwang sa unang araw ng trabaho ng buwan o sa loob ng unang 5 araw ng negosyo para sa Abril 2026.
Ang inaasahang release ay sa paligid ng Abril War. Hanggang stre na isinasaalang-alang ang holiday sa Abril. Kung ang inyong pensyon ay napupunta sa isang land bank o DBP account na siyang pinakakaraniwang bangko para sa mga GSIS pensioner, ito ay karaniwang makikita sa inyong account sa umaga ng release date. Ngunit may isang malaking babala na kailangan kong ulitin dito dahil ito ang pinakakaraniwang dahilan ng delayed pensions para sa mga GSIS member. Para sa mga GSIS pensioner, ang pagkumpleto ng Annual Pensioners Information Revalidation o APR ay isang pangangailangan. Kung hindi ninyo ito makumpleto bago ang deadline, ang inyong monthly pension ay maaaring maantala o mapigilan hanggang sa makumpleto ninyo ito. Kung hindi pa kayo nakapag-complete ng inyong APR na yung 2026, gawin ninyo ito ngayon. Huwag ipagpaliban pa. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng GSIS Touch app gamit ang facial recognition. Ibig sabihin, kaya ninyong gawin ito sa bahay kasama ang tulong ng inyong anak o apo. O kung hindi kayo komportable sa app, pumunta sa pinakamalapit na GSIS branch at gawin ito ng personal. Ang isang oras na inyong igugugo doon ay maaaring makatipid sa inyo ng maraming buwan na hindi natanggap na pensyon. Para naman sa aming mga kababayan na tumatanggap ng DSWD Social Pension, ang 1,000 monthly para sa mga indigent senior citizens, nais kong talakayin ng malinaw ang tungkol sa payout schedule na yung April 2026, dahil ito ay iba sa SSS at GSIS. Ang DSWD Social Pension ay ibinibigay quarterly, kaya ang bawat cycle ay nagbibigay ng 3,000 sa mga benepisyar upang tulungan sila sa pangunahing pangangailangan sa pamumuhay. Ibig sabihin nito, hindi kayo makatanggap ng 1,000 sa bawat buwan ng hiwalay. Ang 3 buwang halaga ay pinagsasama at ibinibigay ng sabay-sabay. Para sa ikalawang quarter ng 2026 na sumasaklaw sa Abril, Mayo at Hunyo, ang payout ay inaasahang ilalabas sa pagitan ng Abril at Mayo 2026. Ang paraan ng pagbabayad para sa DSWD Social Pension ay karaniwang sa pamamagitan ng inyong lokal na barangay o munisipalidad o sa pamamagitan ng mga accredited na cash payout centers sa inyong lugar. Kung hindi pa kayo enrolled sa programang ito, ngunit naniniwala kayong kwalipikado kayo, makipag-ugnayan sa inyong lokal na DSWD o barangay social worker na yon, dahil mahigit 1,000,000 indigent senior citizens pa rin ang nasa waitlist kakulangan ng pondo. Huwag hayaang lumipas ang Abril nang hindi ninyo sinubukang mag-enroll. Ngayon ay pag-usapan natin ang pinakamahalaga, ang tiyak na halaga ng pera. Gamitin natin ang mga totoong halimbawa para maging malinaw ito. Kung ikaw ay isang SSS retire na may average monthly salary credit noong nag-contribute ka ng 15,000, ang inyong kasalukuyang monthly SSS pension ay maaring nasa paligid ng 4,500 hanggang 6,000 depende sa bilang ng inyong mga kontribusyon at ang tao ng iyong retirement. Yung mga kwalipikadong pensyoner sa ilalim ng SS ay automatikong makakatanggap ng dagdag na 3,000 sa kanilang Abril 2026 pension nang walang karagdagang paperwork. Kaya, kung ang inyong dating pensyon ay 5,000, ang inyong Abril na resibo ay maaring maging 8,000 na yung buwan. Para sa mga GSIS pensioner naman, ang pangalawang tranche ng Pension Reform Program ay nagdadagdag ng 10% sa retirement at disability pensions at 5% para sa survivor pensions bilang bahagi ng 3 taong plano na magpapalahi ng kabuang benepisyo ng hanggang 33% bago mag-2027. Halimbawa, kung ang inyong GS pension ay 9,000 bawat buwan bago ang pagtaas, ang inyong bagong monthly pension ngayon ay 99,900,000. Iyon ay 900 na dagdag sa bawat buwan or 10 sa loob ng isang taon. At para sa mga DSWD social pension recipients,
Ang inyong Abril 27-26 payout ay 3,000 daw. Kumakatawan sa 3 buwang quarterly payment. Maliit man sa paningin ng iba, para sa isang senior na walang ibang kita, yon ay 3 linggong pagkain, 1 buwang supply ng gamot o nakatulong sa bayad ng kuryente. Mahal kong mga kababayan, na yon ay pag-usapan natin ang mga bagay na maaring magpigil o magpabawas ng inyong pensyon. Ang mga tinatawag naming clause at common pitfalls. Ang isa sa pinakakaraniwang dahilan ng delayed pension ay ang hindi updated na bank account information. Tiyakin na ang inyong DM o payment account ay naglalaman ng tamang detalye. Kung mali ang account number, ang inyong pensyon ay maaring ibalik sa SSS o GSIS at mangailangan ng isa pang proseso bago maipadala sa inyo. Ikalawa, ang hindi pagkumpleto ng inyong life certificate para sa SSS. Maaring humingi ang SSS ng life certificates o updated bank details upang mapanatiling walang pagkaantala ang pensyon, lalo na kung nakatira kayo sa ibaong dagat o kung ang inyong account information ay lumana. Kung OFW kayo o nakatira sa ibang bansa, siguraduhin na ang inyong life certificate ay naipasa na sa pinakamalapit na Philippine Consulate o Philippine Overseas Labor Office. Ikatlo, ang usapin ng buwis. Kailangan ninyong malaman na ang mga one-time cash bonuses at pension increases mula sa SSS at GSS ay karaniwang hindi binubuwisan, ngunit para sa mga may karagdagang kita bukod sa pensyon. Palaging mabuting i-verify sa inyong branch kung may anumang benepisyo na itinuturing na taxable para sa inyong particular na sitwasyon. Ang isang mabilis na tawag sa inyong SSS o GSIS branch ay sapat na para malinawan kayo sa usaping ito. Para tapusin nating video na ito ng may mga aksyon na maaari ninyong gawin na yon, narito ang aking mga pinaka-importanteng rekomendasyon. Una, i-verify ang inyong payment details na yon. Huwag hintayin na mawala ang pensyon bago ninyo alamin na may problema pala. Mag-login sa MySS or GSI Touch para makita kung may mga pending na requirements kayo o kung kailangan ninyong kumpletuhin ang anumang dokumento. Kung hindi kayo sigurado kung paano gamitin ang app, humingi ng tulong sa inyong anak, Apo Barangay Health Worker. Ikalawa, alamin ang inyong eksaktong payment date. Gamitin ang huling digit ng inyong SSS number bilang gabay sa kung kailan darating ang inyong pensyon para sa GSIS. Asahan ang pera sa unang 3 araw ng negosyo ng Abril. Para sa DSWD, makipag-ugnayan sa inyong barangay kung kailan ang eksaktong payout date sa inyong lugar at ikatlo, ibahagi ang impormasyong ito sa inyong pamilya at mga kakilala. Mahigit na milyong senior citizen ang nakatanggap ng social pension payouts noong 2025. Ngunit milyon-milyon pa rin ang hindi nakaalam ng kanilang mga karapatan. Ang isang simpleng pag-share ng video na ito sa inyong grupo sa Viber or Facebook ay maaaring makatulong sa isang lolo o lola na nangangailangan ng impormasyong ito. Mga mahal naming seniors, ang inyong pensyon ay hindi isang palimos. Ito ay ang inyong naipon sa mahabang taon ng pagseserbisyo at pagtatrabaho. Narapat tayo sa bawat pisong iyon at nararapat kayong makatanggap nito sa tamang oras, sa tamang halaga ng walang abala at pagkaantala. Huwag hayaang kakulangan ng impormasyon ang hadlang sa pagitan ninyo at ng inyong nararapat na bayad. Kung may katanungan kayo, ilagay ito sa comment section. Mayroon kaming komunidad dito na handang tumulong. I-like, i-share, at i-subscribe para palagi kayong updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa inyong mga benepisyo. Ingat palagi at hanggang sa susunod.